Ito po yung park dito ngayon guys. Ayan. Kikita nyo na sobrang lawak. Okay, may snow na naman po ulit dito ngayon. At hapon na at nag-i-snow na naman. So kikita nyo, kaka-start lang. Balik kanina tanghali nga para meron palang snow dito. Time check muna po tayo. 5:30 na po ng hapon. Bale, kakauwi ko lang po ng bahay at kakagaling ko lang ng simbahan kanina. At dahil Sunday po ngayon, syempre nagpunta ako ng simbahan at after nun umuwi na rin ako kaagad. Dahil nga maaga na yung misa namin dito ngayon at nag-i-start na ito every 1 PM. Yun po yung English Mass every Sunday. So good news nga po pala guys, dito nga po pala sa amin ay nag-i-snow na ulit. At pangalawang beses na pala nag-snow dito ngayong araw. Kanina nga pala nag-snow ng umaga. Tapos siguro mga 30 minutes tumila din. At ito na naman ngayong hapon nag-i-snow na naman. So ang gagawin natin ngayon ay lalabas tayo ng bahay para po maglakad. Okay, bale dito tayo sa labas ng bahay ngayon at nag-i-snow na dito. So simula pa lang ng snow dito ulit. Siyempre maglalakad-lakad muna tayo. Ito po, yan nag-i-start na mag-snow dito. Meron ng yelo sa mga upuan ng bike. Yes, may snow na guys. Saan tayo ngayon? Grabe, halos ilang beses lang nag-i-snow kasi dito sa amin, dito sa Osaka. Parang once in a blue moon lang. At halos every February nga pala. Ito yung pag-ulan ng snow dito ngayon. At nakikita niyo po yung sasakyan yan. May mga yelo na rin. Ayan po. Bihira lang po kasing mag-snow dito sa amin eh. Sa ngayon, medyo tubigil muna itong snow. Pakonti-konti lang sa ngayon. At ito naman po yung mailbox dito. Ayan, nag-iwan ng bakas ng yelo dito guys. Ayan, nakikita niyo naman po. Maya-maya daw mag-i-snow daw ulit. So tignan natin yung weather natin dito. Okay, weather check muna tayo ngayon. 0 degrees Celsius po. It feels like negative 7 degrees Celsius. So ito po yung nararamdaman nating panahon dito. Sobrang lamig po. Negative 7 degrees Celsius. Kakalain nyo po yun. Para tayong nasa Hokkaido nito. At pagdating ng 6 PM hanggang 7 PM, ayan, may chance daw na mag-i-snow ulit ng 95%. Ayan po. So maghihintay ulit tayo. So ulitin ko po yung sinabi ko kanina na dito po sa amin bihira lang talaga mag-snow dito. At ang snow month dito sa amin, dito sa Osaka ay tuwing February po. Kaya ito po yung buwan ng pag-snow. Talagang once in a blue moon po talaga ang pag-ulan ng snow dito. Meron din naman po nung last month, January po, tsaka nung December. Kaso, pa konti-konti lang po. At ganito po, medyo marami-rami din kahit papaano po dito ngayon. At yun, nakikita niya po na medyo meron pa rin. Pa konti-konti po ang snow. Sayang nga rin kaninang umaga. Bali, eto, papakita ko na lang sa inyo kaninang tanghali na grabe yung pag-ulan ng snow. Ito yung video dito guys, ilalagay ko na lang. At sayang nga hindi tayo nakapag-vlog nung kanina. Kasi nga kanina nagpunta tayo ng simbahan nun, kaya hindi ko na idala itong DJI ko kanina. Kaya after kong magsimba kanina, kumain na lang din ako ng merienda, saka umuwi na ako agad ng bahay. Kasi nga hindi na ako makalabas talaga nun. Dahil na rin sa sobrang lamig kanina. Kaya yung kamay ko medyo lumalamig. Pero pagdating naman po next week, balik taas ng temperature dito. Kaya kaya sulitin na po natin yung lamig dito ngayong araw po. Hanggang Tuesday. Kasi this week po, puro mga single digits po yung mga temperature dito. Minsan pa nga nagne-negative pa. Pero pagdating ng next week, yun na po, double digits na po. Akit na po ito ng 14 degrees, 15 degrees pagdating ng tanghali. Kaya yung pinakamalamig po na temperature dito sa Japan, nangyayari yan tuwing first week of February po. Yun na talaga yung pinaka-peak ng lamig dito. Kasi pagdating ng third week ng February or last week month, ayun, mararamdaman na natin yung
yung yung spring season pag ganun. Pero yung start pa naman kasi ng spring season dito sa Japan ay sa March pa, next month. So malapit-lapit na rin at ilang araw na lang din. So isa na rin ako dito sa sa excited nang makakita ulit ng cherry blossoms or sakura dito sa Japan. Lalong-lalo na mas maganda pong maghanami kapag full bloom na. At nangyayari po ito tuwing first week of April yan dito sa Japan eh. Pero pag once na umulan po dito kunwari, baka ma-extend pa yung full bloom. Kaya ganun po talaga pagka umuulan, medyo malilate lang nung yung full bloom dito. Minsan pa nga hindi mo na mararamdaman dahil sa sobrang lakas din ng ulan at pagdalas ng pag-ulan din dito, kaya ganun. So ayun po, nag-snow na naman ulit guys. Yan, bumabalik na naman po. Talagang ang saya makita ng ganitong snow. Kasi dito sa amin bihira lang talaga yung ganito. Pero sa ibang mga sa ibang mga lugar dito like sa bandang part ng Tohoku or Hokkaido, yun talaga yung nag-i-snow ng malakas. Ayun kita nyo naman po dito. Biglang ulan ng snow dito. Kaya talagang sobrang happy ako dito. Kasi bata pa lang po ako noon, pinapangarap ko nang makakita ng snow noon. At ngayon po ay nakakita na ako ng snow. Siyempre ngayon po ay wala na akong pangarap. Charis. So dito nga po sa nilalakaran ko, ayan mo yung mga malalaking crane. Ito yung mga ginagamit sa mga pang mataasang building. Kaya ang dami pong mga dito, mga crane na nakalagay. Ayan. Magagabi na rin kasi dito. At kakatapos lang din nung sunset dito ngayon. So dito nga po pala ay ayan. Dito po tayo sa Nakajima Koen or Nakajima Park tayo ngayon. At nakakamiss na rin kasi pumunta dito, so babalik tayo dito. Yes, sasakay tayo sa swing. Mag-slide tayo. Kasya tayo dito guys. Okay, sa ngayon walang masyadong tao dito sa may Nakajima Park. Bale, punta na lang tayo dito. Ngayon lang ulit tayo nakapunta dito guys dahil ngayon lang ulit tayo may oras at makabawi rin sa sa pagbo-vlog. At ang ganda ng ganda ng sunset ngayon. Kakalubog pa lang kasi ng araw. So dito banda meron namang mga upuan dito. Ito yung kagandahan din sa park. At napapansin nyo na walang mga kalat dito kaya sobrang linis. Pati yung damuhan din dito guys. Ayan, kita nyo na sobrang linis yan. At kakatapos lang ata dito eh. Yan. Dito muna tayo ngayon. Buti na lang may swing dito. Kasi kanina doon sa pinuntahan natin pang bata lang yung mga swing doon kaya hindi tayo kasya. Ayan, dito tayo. Agad tayo dito. Upo lang tayo dito saglit. Hirap. Kailangan ko mag-exercise. Ganito lang pala kahirap din guys. Finish. Okay, time check muna tayo. Alas 6 na po ng gabi. Ayan, buti na lang may orasan sila dito. Tsaka guys, sa bawat park dito sa may Japan, hindi talaga mawawala ang CR dito. Ayan, nakikita niyo po yung CR dito. Kahit saang park yan, meron silang mga CR dyan. Siyempre, hindi rin talaga mawawala ang vending machine pag dito kayo sa park. Ayan. So, bibili muna tayo dito bago tayo umuwi ng bahay. At siguro mag-coke na lang tayo. Bili tayo, bale 110 yan nga pala isang piraso. Bili na lang tayo ng coke. Talagang masarap mag-coke kahit malamig ang panahon. Yan, isa pa. Okay. Ay, maliit lang siya. So, hindi siya gaano malamig kasi nga malamig na yung panahon dito. Ayan. Meron tayong coke dito na dalawa. Medyo maliit nga lang po. Okay, so ganito lang yung park dito guys. Talagang wala pong tao dito sa ngayon. Nakakamiss talaga yung yung mga pinupuntahan nating park sa Pilipinas, 'di ba?
Lalo-lalo na po gamit na gamit dahil nga Pinoy tayo, syempre hindi talaga mawawala ang mga tambayan pag sa atin. Talagang ginagamit ito tulad na lang ng pagtatambayan natin. Tsaka may mga lolo at lola pa tayo na nagzuzumba pag umaga. Yun talaga yung nakakamiss na panoorin guys pag nasa Pilipinas tayo, di ba? At meron pa nga sa atin na meron pang matitindang mga pagkain, mga popcorn, mga palamig, tsaka mga chichirya. Yun talaga yung namimiss ko sa Pilipinas. Bale, pabalik na rin tayo ng bahay ngayon. Kasi nga sobrang lamig na talaga dito. Yung tawid lang muna tayo dito. Dahil mga dito, mga truck, yung pang mga crane. Ayan po, kung saan nyo siya makikita. Lawak ng mga nila dito, yung mga paglalagyan nila dito. Nakikita nyo rin yung mga bakas na snow dito. Ayan, dahil pang naiwan. Talagang puting-puti mo siya. So titignan natin ng malapitan. Snow talaga yan. Grabe po. Ang dami. Ngayon hindi na nag-i-snow. Baka maya-maya ulit meron na naman. Ito nga pala yung ulam natin ngayon guys. Ayan, giniling na na may itlog. Kasi naluan ko na rin siya ng mayonnaise tsaka sibuyas. And then ito na rin yung babaonin natin para bukas. Gulay. Ano po ito? Baboy na may kasamang dahon ng bawang or nira. Tapos meron na siyang carrots. Ayan po. Masarap baonin ito para bukas. At hindi rin talaga mawawala ang sabaw. Ay, may naiwan pa namang sinigang dito. Ubusin na natin siya habang meron pa. At natapos ko na rin lutuin itong giniling. Bali, papainit ko na lang itong sinigang natin na sabaw. Para meron tayong mahigop ngayon. Dahil nga masarap talagang humigop ng sabaw pag malamig ang panahon. Ayun, so bago nga pala ako umuwi kanina, galing simbahan. Dumaan na rin ako sa McDo. Bumili na rin ng fries. Para meron tayong kakainin maya-maya. Kasi kumain muna ako ng merienda kanina bago umuwi ng bahay. After ko magsimba nun. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Time check muna tayo. Alas 8:15 na po ng gabi. Napapansin nyo na kakatapos ko lang ulit maligo ngayon. Dahil sobrang lamig po at kinakailangan kong maligo ng mainit. Para po mainitan yung katawan natin at hindi tayo ginawin masyado. Anyways, maglalagay muna ako ng melano sisi sa mukha natin dahil pag ganito po kalamig ang panahon, talagang madaling mag-dry ang ating mukha pati mga balat natin. Actually, pag ginagamit ko sa balat ko, lotion din na Johnson's. Yun yung ginagamit ko. Para hindi siya ma-dry. Masakit kasi pag nagda-dry yung natin, yung balat. Mahapdi sa pakiramdam. Ayun, konting lagay lang tayo nito. Dahil paubos na rin kasi ito guys at kailangan ulit natin bumili ng ganitong Milano Sisi para sa mukha natin. Mas mahirap na rin kasi pag hindi na natin inaalagaan yung katawan natin. Update lang ulit tayo sa weather ngayon dito as of 8:15 ng gabi. Ito weather check, negative 2 degrees Celsius po. So bali ito na po yung pinakamalabig na temperature na na-feel natin ngayong buwan or sabihin natin na ngayong taon. Dahil pag mga winter season po kadalasan nasa negative 1, minsan 0 degrees Celsius po. Pero ngayong ganitong oras is nasa negative 2 na. Pero bukas is Monday. Ayun, Monday is negative 2 pa rin yung pinakamalamig. Talagang mahirap pumasok sa work na sobrang lamig ang panahon. Kailangan talaga pag pumasok tayo sa trabaho, dapat meron tayong heat tech sa loob tapos long sleeves. Tsaka makapal na jacket. Tapos meron din tayong heat tech para sa pants natin. Para maiwasan natin yung lamig. Dahil sa kaisya po namin or sa company namin, sobrang lamig po doon guys dahil nga open area po sa amin. Lalo na po pagka nakabukas yung shutter, yun po yung mas malamig kasi po papasok yung hangin doon. Bukas is pasok na naman ulit namin sa work, Monday, Tuesday, tapos pagdating ng Wednesday, wala kaming pasok nun dahil nga red calendar po dito sa Japan nun. Bali pag tinignan natin dito guys, yung February 11 po na Wednesday dahil red calendar po, ito po yung reason niya, Foundation Day po dito. Ayun to po yung reason kung bakit
holiday po dito ng Wednesday. This month po, meron po kaming dalawang araw na red calendar dito. February 11 tsaka February 23. Yung February 23 po is Monday po ito at ayun po, may 3 araw po tayong day off nun. So February 23 dahil ano po, red calendar nun, ito po yung reason, Emperor's birthday po. Birthday po ng Emperor natin dito sa Japan. So ito po, mas marami po yung ano, hindi naman po mas marami, I mean mas kukonti po yung pasok natin ng February dahil sa February po 28 days lang po tayo nun sa isang buwan. So pag dinisregard natin yung day off natin, bali yung days ng pasok natin is pag tinotal lang natin yung weekdays natin is 18 days lang po. Kaya yun, mas okay po. Mas masaya po ako dun pag konti lang yung araw. Tapos ganun din yung sahod. Parang wala ding pinagbago. Yun din yung kagandahan sa amin guys pag meron kayong kunwari may mga yasubi kayo or sabi natin day off or red calendar. Lalo na pag may mga golden week, I mean nagayasubi or long weekend tulad ng golden week o Bogyasubi, tapos isa yung year end holiday. Same pa din po yung bayad nun. Dahil sa sa iba po na pinasukan ko dati, no work no pay po talaga nun. Pero sa amin po nun, talagang ibig sabihin, ganun pa din po yung sahod nun. Lalo na po pag meron kaming long weekend nun, 3 beses lang nangyari sa isang taon yun eh. Pag meron kaming long weekend nun, ginagamitan po namin ng UQ yun or parang sabihin natin na paid leave yun. Parang required po na gumamit kami ng UQ nun. Siguro sa isang linggo na na yasumi nun, 1 week na day off, gagamit kami ng 2 or 3 days na UQ nun. Minsan pa nga 2 days yung pagdating ng year-end holiday, isang araw po. Bali yung nagagamit namin sa isang taon na UQ nun dahil sa long weekend na yun ay 6 na araw po na UQ yun or paid leave. Bali yung may 1 na lang sa amin na for emergency purposes is 4 na araw na lang po yun. Kaya mahirap po talagang umabsent sa amin nun guys. Talagang gusto kong pag-ipunan yung UQ ko. Kaya pag sakaling umuwi ako ng Pilipinas, magagamit ko siya hanggang sa nandun ako at para hindi mabawasan yung sahod din natin kahit na umuwi tayo ng Pilipinas. Kasi next na labasan ng UQ ko ay by June 2026. At mabibigyan na nila ako ng 11 days na UQ nun. Kasi nung last year po nun June, yun yung unang labas ng ko ng UQ. Binigyan ako ng 10 days nun. Tapos pag naka-isa't kalahating taon ka na sa company ninyo, yun, magiging 11 days na. After a year, sabihin natin 2.5 years, magiging 12 days na hanggang sa tumaas na yun, 12, 14, 16, 18, 20 and onwards. Yun na po yung yun po yung rules para sa pagbibigay ng UQ.